Magandang araw sa inyong lahat. Narito ako para dulumatin ang pinagmulan ng kaisipang feminista sa Pilipinas. Paano nga ba sumibol ang kaisipang feminista sa bansang matagal ng saklaw ng patriarkal na kaayusan? Ang bansang Pilipinas bilang isang lipunang nakaugat sa kolonyal na pamana at tradisyonal na paniniwala ay nagkaroon ng natatanging landas tungo sa pagkilala at paglaban para sa karapatan ng mga kababaihan. Ang kaisipang feminista, pagkamat dinala ng mga kundaring teorya, ay humugot din ng lakas sa mga lokal na karanasan at kasaysayan ng mga Pilipina mula kay Gabriel Silang na lumaban sa mga mananakop, hanggang sa mga babaeng manggagawang lumaban para sa pantay na sahod at oportunidad. Ang dalumat na ito ay naglalayong suriin ang mga pinagmulang puwersang humubog dito at ang patuloy na revolusyon bilang tugon sa mga hamon ng makabagong panahon. At sabi nga ni Luwalhati Bautista na ang kababaihan ay hindi lamang muse o inspirasyon, sila mismo ang may akda ng sariling revolusyon. Ang kaisipang feminista sa Pilipinas ay isang anyo ng panlipunang kamalayan at kilusan na naglalayong itaguyod ang karapatan at pagkakapantay-pantay. Bagamat dalas itong iniuugnay sa mga kaisipan at kilusan mula sa kanluran, ay malalim na pinagmulan ang feminismo sa konteksto ng Pilipinas. Isa itong bunga ng kasaysayan ng kolonyalismo, panlipunang transformasyon at pakikibaka. Sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol, ang mga kababaihan ay itinuring na ina ng tahanan na may limitadong papel sa buhay. Subalit, sa kabila ng ganitong pananaw, lumitaw ang mga natatanging babae na lumaban para sa ating bansa. Sina Gabriel Silang at Melchora Aquino ay isang halimbawa ng kababaihang Pilipinang lumabag sa tradisyonal na papel na ipinataw sa kanila. At noong panahon naman ng mga Amerikano ay sinulong na ang edukasyon para sa mga kababaihan. Ito ay nagbigay daan sa pag-usbong ng kamalayan ng mga kababaihan sa kanilang karapatan. At noong 1905 naman ay tinatag ang Association Feminista Pilipina. Sila ang kauna-unahang organisasyong feminista sa bansa. Naging aktibo ito sa pagtataguyod ng mga reformang panlipunan, edukasyon, moral para sa kababaihan. Sa unang bahagi naman ng ika-20 siglo, nagsimula ng manawagan ang mga kababaihan para sa karapatang bumoto. Ang kilusang ito ay pinangunahan ng mga edukadang babae at organisasyong gaya ng Philippine Association of University Women. At noong 1973 naman ay formal na kinilala ang karapatang bumoto ng mga babae sa Pilipinas. At noong panahon ng diktadura ni Ferdinand Marcos, maraming kababaihan ang naging aktibo sa mga kilusang protesta at sa mga organisasyong nakikipaglaban sa mga karapatang pantao. At isa sa mga prominenteng grupo ay ang Gabriela na itinatag noong 1984. Ang grupong ito ay kumakatawan sa mga militanteng anyo ng feminista na hindi lamang tumututok sa usaping kasarian, kundi pati sa kahirapan, karahasan, at panlipunang hindi pagkakapantay-pantay. Sa kontemporaryong panahon, ang feminismo sa Pilipinas ay patuloy na umuunlad. Lumaganap dito ang intersectional feminism. Ito ay isang uri ng kaisipang feminista na kinilala ang maraming muka ng diskriminasyon na hindi lamang batay sa kasarian, kundi pati sa lahi at uri ng lipunan, relihiyon at iba pa. Ang mga Reproductive Health Law, Anti-Violence Against Women and Children Act, at Divorce Law ay bahagi na ng kontemporaryong isyong sinuportahan ng mga feminista. At sa panahon natin ngayon, ang mga feminista ay patuloy na nagsisilbing tinig ng kababaihan at iba pang sektor ng lipunan na matagal nang pinapatahimik. Sila ay ang mga individual, babae man o lalaki, na nanandigan para sa pagkapantay-pantay ng kasarian laban sa mga anyo ng diskriminasyon at karahasan. Hindi lamang ito laban para sa ating mga kababaihan, kundi
ito ay naging mas malawak at inklusibo sa paglipas ng mga panahon. Sa kasalukuyan, inilalaban ng mga feminista ang pantay na sahod sa trabaho, mas ligtas na espasyo para sa kababaihan, ang karapatang mamili para sa sarili, lalo na sa usaping pang-reproduktibo. Isa ring mahalagang bahagi ng kilusan ngayon ay ang pagkilala sa iba't ibang lahi o uri ng pamumuhay. Marami ring kabataan sa panahon ngayon ang aktibo sa isyong ito. Sa tulong ng social media, mas napalaganap ang kaalaman at mas nabigyan pansin ang mga isyu ng karahasan, diskriminasyon at hindi pagkakapantay-pantay. May mga kilalang personalidad na gaya ni Catriona Gray na ginamit ang kanilang kasikatan upang magsalita laban sa pang-aabuso at para sa empowerment at karapatan nating mga babae. Ang feminista sa panahon ngayon ay hindi lamang mga aktivista sa kalansangan, kundi sila ay mga guro, ina, artista, profesional at kabataan na may iisang layunin. Ito ay para makamit ang isang lipunang pantay-pantay, ligtas at makatarungan para sa lahat. Ang kanilang adikain ay hindi laban sa kalalakihan, kundi laban sa sistemang matagal nang pumipigil sa kababaihan at iba pang sektor ng lipunan upang ganap na makamit ang kanilang matagal nang tinatamasa. Sa kabuuan, ang feminista sa Pilipinas ay isang produkto ng mahabang kasaysayan ng pagkilala mula sa mga revolusyonaryo ng panahon ng Espanyol, sa mga edukadang kababaihan ng panahon ng Amerikano, hanggang sa mga aktivista ng martial law ng mga progresibong leader ng kasalukuyang panahon. Isa itong tradisyon na paglaban hindi lamang para sa mga kababaihan kundi para sa mas makatarungan at pantay na lipunan. Ang feminismo sa Pilipinas ay hindi hiram kundi likas. Hindi banyaga kundi bahagi ng ating kolektibong pagkikibaka bilang isang bayan.